Happy New Year mga kabayan at sana ay masaya kayo ngayong darating na bagong taon. Ang video ko ngayon ay tungkol sa Yoncha na tinatawag. Ito ay binibigay ng mga company dito sa South Korea yang tinatawag na Yoncha. At ano nga bang ibig sabihin ng Yoncha? Dun sa mga baguhan pa lang, na mga papunta pa lang dito at dun sa mga nag-aaral ng Korean language, para pagdating nyo dito sa South Korea, kung sakali mang makaalis kayo, makapunta kayo dito, alam nyo na kung ano yung tinatawag na Yoncha. At ang ibig sabihin ng Yoncha ay yung annual leave o taunang bakasyon na binibigay ng mga company dito sa South Korea. Kahapon nga, nakatanggap ako ng Yoncha, binigay ng boss namin. At ito ay nagkakahalaga ng 1,380,400 won. Ang katumbas niyan sa pera natin, pumapalo siya ng mga 56 o 57,000 pesos. Ito ay hindi ko pinagyayabang mga kabayan. Ito ay gusto ko lang ipaalam sa inyo na may ganitong binibigay ang mga company dito sa South Korea. Paano nga ba ako nakakatanggap ng ganito kalaking pera bago matapos ang taon? Tuwing December kasi ay binibigay sa amin ng boss namin yung Yoncha na yan. Bakit nga ba ako binayaran ng boss namin tungkol sa Yoncha na yan? Every year ay binibigyan kami ng boss namin ng 15 days na bakasyon. Paano kami binayaran at paano ako binayaran ng boss ko? Dahil hindi ko nagamit yung Yoncha na yan or annual leave or taunang bakasyon. Hindi ko siya nagamit. Pero nakakapagbakasyon ako. Ganito yung mga kabayan. Kasi ang ginagawa ng boss namin, ang sabi niya sa amin para kami ay may matanggap na Yoncha bago matapos ang taon, ang sabi niya sa amin ay magbabakasyon lang kayo tuwing red calendar. Ibig sabihin ng red calendar, tuwing holiday lang kami, pinagbabakasyon. Ito yung sample. Magbabakasyon ako next year, October, Chuseok. Makikita nyo dyan na ang red, yung mga pula na petsa, yan yung holiday. Yang 3, 5, 6, 7, 8, 9. Ibig sabihin, yung pulang number dyan, makikita nyo sa kalendaryo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, 6 na araw lang yung red calendar. Ang ginagawa ng boss namin, binibigyan niya kami ng 2 araw. At yung 2 araw na yon ay hindi yun kakaltasin sa Yoncha namin or yung annual leave. Hindi niya babawasin yun para pagdating ng December ay kumpleto pa rin yung 15 days namin. Ang gagawin niya, halimbawa ito, magbabakasyon ako noong October next year, yung makikita nyo, yung 2 saka 10 ay ibibigay niya sa amin yan. Ibibigay niya sa akin yan. Tapos yung 4, automatic naman to, wala na to kasi wala naman talagang pasok ng Sabado. Kaya ang magiging bakasyon ko ay simula 2 hanggang 12. Papasok ako ng 13, Lunes. Ang bakasyon ko ay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yan. Kasi yung 4 saka 11, Saturday naman yan, matik yun, wala talaga kaming pasok. Kaya ganyan ang nangyayari. At ang tanong, lahat ba ng company dito sa South Korea ay ganun ang ginagawa ng mga boss? Hindi mga kabayan, kasi yung ibang company dito, may ibang mga kakilala ko dito na nandito sa South Korea na ang ginagawa ng boss nila, magbibigay nga sila ng 15 days every year na annual leave o Yoncha, pero ang ginagawa ng mga amo nila, kumbaga pinagbabakasyon talaga yung mga Pinoy. Na kunyari, ang gusto mong magbakasyon ng piyesta sa inyo, may mga okasyon katulad ng birthday ng anak mo, birthday mo, gagamitin mo yung 15 days, magbabakasyon ka sa Pilipinas, pero bayad yung araw mo. Ang ano lang doon, ibig sabihin, nagamit mo na yung Yoncha mo, siyempre, wala nang babayaran sa iyo yung boss mo kasi nung nagbakasyon ka, nagamit mo na yung Yoncha mo. Doon sa mga ibang company dito sa South Korea, yung mga nababalitaan ko, wala naman daw binibigay na Yoncha. Yung iba, hindi lahat At kahit hindi naman daw nagbakasyon,
wala naman daw binabayaran sa kanila na tungkol sa yoncha. At ang sabi ng iba ay parang hindi naman daw obligado ang company na magbigay or magbayad ng yoncha na 15 days. At sabi nga nila, depende raw sa company, swerte na lang daw kung magbibigay ng yoncha o hindi. At ang alam ko talaga dito sa yoncha na to, hindi lang ako sigurado, no? Pero ang alam ko talaga dito sa yoncha, batas ito dito sa South Korea. Pagdating naman sa bonus, hindi naman talaga obligado ang company na magbigay ng bonus. Nakadepende na lang yan sa company kung mabait yung amo mo or galante, magbibigay ng pera na bonus. Pero ang alam ko dyan ay hindi naman batas na obligadong magbigay ng bonus ang lahat ng company dito sa South Korea. Nakadepende na lang yan kung malakas ang company at malaki ang kita, ay syempre magbibigay ng bonus yan. Pero sa amin dito, wala talagang bonus at puro pagkain lang yung binibigay ng boss namin tuwing holiday. Pagkain, walang pera. Yun. Pero okay na din kasi at least may binibigay yung boss namin. Napakaswerte nyo talaga kung ang mapuntahan ninyong company, yung laging may overtime, mabait ang amo, maganang trabaho, pero okay na lang din naman. Basta ang mahalaga ay makarating kayo dito sa South Korea at blessing na yun. Napakaswerte na yung makapagtrabaho ka dito sa South Korea. Sino ba naman ang aayaw dyan? Sa monthly salary na 87,000 pesos next year, wala pang overtime. Pero grabe talaga, kagalante yung mga ibang company dito sa South Korea. At yung iba nga dito ay sumusweldo na ng 4 million won monthly. Linis na. Magkano yung 4 million won na yun? 160,000 pesos. Tapos may bonus pa sila every holiday. Tulad ng summer vacation. Yung iba nagbibigay pa ng 500,000 won. At Chuseok, 500,000 won. Solnal, 500,000 won. Punta ako ngayon ng grocery at maaga nga kaming pinalabas kanina ng boss namin. Alas 3 pa lang. Inauwi na kami. At maaga ding nag-uwian yung mga Koreano. At naisipan ko nga pumunta ng grocery at ako ay magluluto ng pachamba. Spaghetti para habang naghihintay ng New Year may ngunguya-nguya tara, ito muna tayo sa sa spaghetti sauce. Mga naka-sale naman ito dito tayo sa lang Rose spaghetti sauce para si Rosie. Dating 5,200 won, ngayon ay 3,980 won na lang. Ito na lang. Okay. Hanapin naman ay ang pasta. Ito na lang. Sa kukunti muna. Pang isang lutuan lang muna. Ayan 2,350 won. Authentic spaghetti. Bili rin ako nito nung hamon. Ito na lang yung gagawin kong parang hotdog na isasahog sa sa spaghetti. Ano lang naman to kumbaga spaghetting tsambahan lang. Ito yung spaghetting South Korea ng mga Pinoy. Ito lang bibiliin ko. Luncheon meat. Yan. Ilang grams? 200 grams. Ayan, 200 grams. 2,880 won. Ayan, ayan. 200 grams. At huwag kakalimutan ang Cass, favorite brand ng beer ng South Korea, Mekju, ang Cass. Ikas-kas mo. Ito. Bibili nga pala ako nito. 6,500 won. Ito condensed milk. Ang condensed milk ng South Korea. Gagamitin kong pampatamis ng konti sa spaghetti pachamba. Yan ang presyo. 6,500 won.
Mahal oh. Pero 2 piraso naman siya. 9,900 won. Kumikintab po sariwa. Bihira lang ganito dito. Yeah. Mori po yo. 네. 네. 감사합니다. 네. 자, 횟감 생물 얼마 안 남았어요. 자, 구울떡국 초고추장 같이 가드시고. 회 지금 막 들어갑니다. 살몬. 회로 갖다 드려요. Mahal yun, salmon. Matagal-tagal pa expiration, no? January 7. Yung iba kasi January 4 expired na eh. Kaya ito na lang yung bibiling ko. Nagdagan ko pa ng tinapay. Bayaran na. Dito na lang, kabla. Ito na yung mga pinamili ko. Nakahalaga siya ng 32,841. Nasa 1,200 pesos din mahigit. Ayan, yung spaghetti, yung isda, spaghetti sauce, condensed milk, yung kas, tapos itong ham, tapos yung tinapay 2,200 won. Ayan, kanina. Ayan, bisa na lutuan. Dito ko muna yung ham na binili ko kanina. Panghalo sa spaghetti. Ayan, lagayin ng spaghetti. Ayan, lalagyan ko na siya ng spaghetti sauce ng Korea. Kalahati lang kasi medyo ano to, medyo maasim tong ano nila dito kaysa dun sa spaghetti sauce sa atin. Ayan, ganyan lang. Tapos ilagay na ang ham. Yan. Ito ang spaghetti kong ginagawa dito sa South Korea. Tapos dahil kulang sa tamis, lalagyan ko siya ng condensed milk. Ito. Yan. Para may kunting tamis kasi halos puro asim yung nalalasahan ko dyan sa ano eh. Yang spaghetti sauce na yan. Okay na yan. Halo-halo lang. Wala nang ano to. Wala na siya ang tawag dito. Yung cheese. Wala na. Di na bumili ng cheese. Okay na to. Naman yung binili kong isda kanina nasa riwa at nilagyan ko nga siya ng bawang at paminta, suka saka toyo. Ayan, para maglasa siya. Mamarinate lang at ito ay maglalasang ano, lasang daing na rin to. Siguro mga 2 araw marinate yan. Ayan, tapos pag pinirito mo siya lasang daing na yan. Ayan, nakakita na spaghetti na may itlog. O, tapos may tinapay. Tapos may siopaw. Siopaw ng Korea. Ayan, syempre may kas at may soft drinks. At habang naghihintay ng bagong taon, nood muna tayo pelikula. Sabay shot.